Ano bang problema mong hayop ka? Pinagsilbihan ka namin, di ba? Ginawa namin lahat ng gusto nyo. Sa may ilog po kasi, may nakitang sako na may lamang mga buto ng tao. Halata namang gusto mo ang pagdanak ng dugo. Gusto mo ang pumatay. Ex-convict si Tatay. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Ang bawat tao ay may pagkakataong magbago. Mula sa masalimuot na nakaraan ay maaari tayong pumakbang patungo sa mas matinong bukas. Subalit, sadyang may mga bagay na itinutulak ang isang tao pabalik sa dilim. Sa ating episode ngayong araw, ating pakinggan ang kwento ni Dinoy at ng kanyang tatay Gabo. Isang ex-convict si Gabo na piniling magbagong buhay ng lumaya. Ngunit sa biro ng tadhana, natagpuan na lang nito ang sarili sa landas na mas malagim pa sa kanyang nakaraan. Ano kaya ang kinahantungan ng kanilang pamilya nang humarap sa isang malabangungot na yugto? Nagawa kaya ni Gabo na muling magbago at tuluyang mayakap ang tuwid na landas? Yan ang ating aalamin ngayong araw. Dito lamang sa Kwentong Takip Silim. Nakakainis na, Donna. Nakakainis na. Gabo, tahan na. Hayaan mo. Naiintindihan ko naman eh. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Pasasaan ba't makakahanap ka rin ng mapapasukan? Hindi yun, Donna eh. Hindi yung ganun-ganun na lang. Hindi ako pwedeng tumunganga na lang at maghintay kung kailan may tatanggap sa akin. Gusto ko lang naman magsimula ulit eh. Gusto ko lang magkatrabaho at maging mabuting haligi ng tahanan natin. Ang problema kasi ng lecheng lipunan na to, kapag nalaman nilang dati akong preso, ilag na agad sila sa akin. Hindi man ako binibigyan ng pagkakataon. Kung wag ka na lang kayang magtrabaho, ibig kong sabihin, maghanap ka na lang ng ibang pwedeng mapagkakitaan. Oo nga, tay. Gusto nyo, samahan ko pa kayo. Pwede tayong sumubok magkargador. O di naman kaya magtanim-tanim ng mga kung ano-ano dito sa maliit nating lupa. Kita mo na, Gabo. Maski si Dinoy, naiintindihan ka naman. Kaya huwag ka na magmukmuk dyan. Kaya mo yan. Maayong adlaw, Sir Jupiter. Maayong adlaw, Kwentong Takip Silim at sa lahat ng inyong mga listeners. Tawagin niyo na lang ako sa palayo kong Dinoy. Sa 64 anyos na tubong Cebu, nagpadala ako ng kwento sa inyo kasi gusto kong ibahagi ang tunay na karanasan ng pamilya namin noong binata pa lamang ako. Sisimulan ko po ito sa pagsabing dating preso ang aking tatay Gabo. Nakulong po siya noong 2 anyos pa lamang ako dahil sa kasong pagpatay. Dating basagolero po kasi si tatay at madalas nasasangkot sa gulo, kaya hindi na raw nagulat si Nanay Donna noong nakapatay nga si tatay. Ang matindi, 4 na tao raw ang napatay ni tatay noon sa magkakahiwalay na pagkakataon. Ngunit pamilya lang noong ika-4 ang nagsampa ng kaso. 15 taon pong nakulong si tatay, Sir Jupiter. Nakikita ko lamang siya noon kapag dumadalaw kami ni Nanay Donna sa presinto. Kaya si nanay lang talaga ang nagpalaki sa akin hanggang sa sumapit ang 17 kong kaarawan. Doon na po nakalaya si tatay dahil sa parol.
Naging mabuting tao raw kasi ito sa loob ng kulungan kaya pinagbigyan ng gobyerno. Yun nga lang po, di naging madali ang buhay ni Tatay Gabo nang makalabas sa bilangguan. Naririyan at hinuhusgahan siya ng mga taong nakakaalam ng kanyang madilim na nakaraan. Hindi siya matanggap-tanggap sa trabaho kaya nilalamon siya ng pagkabigo at panunumbat sa sarili. Wala naman kaming magawa ni Nanay Donna noon kundi ang palakasin ng loob ni Tatay. Hanggang sa may naisip kaming pwedeng pagkakitaan naming mag-ama. Ba, ayos tayo. Nakahuli ka ng labuyong manok. Kaya nga eh. Ayos na rin itong pangulam sa bahay. Di na ganong mabawasan yung kikitain natin dyan sa baboy ramong nahuli natin kanina. Bili na lang siguro tayo ng mga rekado na ipangahalo sa tinolang manok para mas masarap palalo ang mailuto ni Nanay. Yun nga rin ang naisip ko eh. Katayin ko na lang muna tong manok dito para di na tayo mahirapan dalhin. Sir Jupiter, ang pangangaso namin ni Tatay ang naging kabuhayan ng pamilya. Noong nasa kulungan pa kasi si Tatay Gabo, paglalabada ang inaatupag ni Nanay. Kaya nang magsimula na kaming mangaso, pinagpahinga muna ni Tatay si Nanay sa bahay. Hindi nga lang mapakali si Nanay Donna na walang pinagkakaabalahan, kaya nagsimula na rin siyang gumawa ng mga basket paunti-unti. Mabilis na lumipas ang mga taon. Nagkaroon po ako ng bunsong kapatid na si Mikoy. Naging masaya at payapa po ang buhay naming apat sa may kakahuyan. Naging maayos din naman po kasi ang pangangaso namin ni Tatay Gabo. Yun nga lang, may napansin kaming pagbabago sa gubat noong 21 anyos na ako. Inaalat talaga tayo ngayon, Tay. Mataas na ang araw, wala pa rin tayong huli. Kaninang madaling araw pa tayo rito sa gubat. Tataka nga rin ako anak eh. Para bang nagtatago ang mga hayop. Manghuli na lang muna siguro tayo ng palakang pang-ulam. Tay, may problema po. Anong tinitingnan nyo? Tinoy, tignan mo rin oh. Doon sa ibabaw ng burol na katabi ng ilog. Po? Ano po bang meron? Tignan mo na maigi. Andiyan sa makapal na kakauyan oh, sa likod ng talisay. Likod ng talisay? Ah, yun. Ano yan? Bahay? Kailan pa nagkabahay dyan? Ewan ko. Di ko ba napapansin yan dyan nung mga nagdaang araw eh. Puntahan po ba natin? Nako anak, wag na. Wala naman tayong kailangan sa mga nakatira dyan eh. Iwasan na lang natin yung burol na yan at baka may magali. Baka sabihin ang ihimasok tayo. Kung sa bagay. At isa pa. Ewan. Pero hindi maganda ang kutob ko sa bahay na yan eh. Po? Bakit naman? Hindi ko alam. Basta nananayo yung balahibo ko habang tinitignan yan eh. Sige na, mahuli na tayo ng palaka at nang makauwi na. Simula po noong araw na yun ay madalang na kaming makahuli ng matino ni Tatay. Panay ahas, ibon at mga dagang bukid na lang ang nadadali namin. Nakakahuli pa rin naman kami ng mga baboy ramo at manok na labuyo pero minsanan na lang sa isang buwan. At hindi namin matukoy kung bakit nangyayari yun, lalo't maaliwalas naman ang panahon noon. Walang bagyo, hindi maulan at hindi rin gaanong mainit. Siguro ang nagbago lang talaga ay ang pakiramdam sa gubat. Kapag kasi nangangaso kami, palagi na kaming nalalamig. Nakakaramdam kami ng kung anong kilabot lalo kapag napapalapit kami sa burol na may itinayong bahay. Ano pa meron sa gubat na yun? Bakit pakiramdam ko may matinding panganib sa paligid, anak? Hindi ko rin alam, Tay. Basta pakiramdam ko may nagmamasid sa atin sa paligid. Hindi pwede to. Hindi pa naman tayo pwedeng tumigil sa pangangaso. Lalo't may paparating doon na tagtuyot.
Baboy? Anong nangyari? Bakit biglang nawala? Doon galing yun. Tara, puntaan natin. Sir Jupiter, mabilis po naming pinuntahan ang pinagmumula ng tunog ng baboy. Takang-taka kung bakit bigla na lang itong nahinto. Sa pandinig po talaga namin ay parabang biglang natakpan ang bunganga ng baboy. O di naman kaya ay napatay ang hayop. Nang marating namin ang bahaging yun ng kakahuyan, ay lalo kaming nagtaka sa nasaksihan. Ramdam ko rin ang biglang pagkalabog ng dibdib ko at panlalamig ng kalamnan. Tumambad kasi sa amin ang maraming dugo sa madamong lupa. Kapansin-pansin din ang dugo sa may paanan ng puno, tapos may kalmot ng kung anong hayop ang kahoy. May nakita rin kaming mga bakas ng paa ng tao, bagamat mas malalaki ng bahagya ang mga ito at patulis ang mga kuko. Kailangan na nating umalis. Hindi na tayo ligtas dito. Ah! Hoy, Dinoy! Ba't sumisigaw ka dyan? Tay! Tay! Tingnan niyo yun! Doon sa ibabaw ng burol! Ha? Saan ba? Wala naman ah. Pinagluloko mo yata ako eh. Lalo mo na tinatakot ang mga sarili natin. Nawala? Saan na yun? Nandyan lang naman yun kanina. Halika na. Kung ano nung nakikita mo dyan eh. Opo. Opo, tay. Sir Jupiter, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nakita ko. Sigurado po kasi akong hindi lang yun guni-guni. Sigurado akong may nakita talaga akong kakaibang nilalang na nakatayo sa tabi ng bahay sa ibabaw ng burol. Isang nilalang na matangkad at napakapayat. Kulay abo ang balat at mahaba ang mga kuko. Natatakpan ng mga dahon ng mga sanga ang kanyang muka, kaya di ko yun naaninag. Pero kita kong buhat nun sa likod ng isang baboy ramo. Naramdaman ko rin nakatitig sa amin ni Tatay Gabo. Makalipas ang mga 2 pang araw, ay nakahuli na rin kami ng usa ni Tatay. Mabilisan ang galaw namin noon kasi kinikilabutan talaga kami sa gubat. Ramdam pa rin naming may kung sinong nagmamasid sa amin na hindi namin makita. Dumiretso kami sa palengke para ibenta ang huli namin, ngunit di pa man po kami nakakarating ay may kumaway na sa amin ni Tatay. Isang lalaking tisoy na mukhang yayamanin. Kung titignan ay nasa 40 anyos na ito. Planchado ang pananamit at makintab ang sapatos. Pare, kumusta? May kailangan ka? Magandang araw sa inyo, pare. Magtatanong lang sana ako. Ibebenta nyo ba yung usa? Oo. Sa palengke namin ito ibabagsak. Yun, saktong-sakto. Kung gusto nyo, ako na lang ang bibili. Bibilin mo? Mabuti kung ganun, tay. Di na tayo mapapalayo masyado. Oo, bibilihin ko. Tsaka siguro, kung pwede, sa inyo na ako bibili palagi. Palagi? Ano ibig ko sabihin? Ganito kasi pare, may restaurant ako sa bayan. Tapos nagluluto kami ng mga putahing gawa sa mga ligaw na hayop. May mga customer kasing yan ang hanap eh. Gagawin mo kami supplier, ganon? Oo, ganun na nga. Siguro mga 1 o 2 beses sa isang linggo ako kukuha. Huwag kayong mag-alala. Maayos naman ako magbayad. Tanggapin nyo na, tay. Ayos na sa atin yung inaalok ni ano eh. Alfredo nga pala. Alfredo pala. Sige, payag ako. Basta tapos agad ang kasunduan kapag pumalya ka sa bayad. Sige.
Sir Jupiter, naging suki nga po namin si Ginoong Alfredo. Kinukuha niya ang mga nahuhuli namin sa pangangaso gaya ng mga baboy ramo, usa at labuyong manok. May minsan nga na pinapahanap niya talaga kami ng partikular na mga hayop tulad na lang ng buwaya. Unti-unti naging malapit na magkaibigan sina Tatay Gabo at Ginoong Alfredo. Hindi na nakakagulat kasi mabuti talaga ito sa amin. Swerte na nga rin po ang turing namin sa kanya kasi palagi na kaming nakakahuli ulit kapag nangangaso. Hindi nga lang nawala ang kakaibang kilabot na lumalamon sa amin kapag nagagawi kami sa may burol. Hanggang sa sumapit ang kaarawan ni Tatay. Inimbita niya sa bahay si Ginoong Alfredo at pumayag naman ito. Tatay! Cheers! Grabe, ang sarap talaga ng lambanog. Matagal-tagal na rin hindi nasasayaran itong lalamunan ko ah. Nako, kung gusto mo dalasan mo ang pagdalaw mo rito, parang Alfredo. Ipagahanda kita palagi na maiinom. Oh, heto po, Ginoong Alfredo. Tagay pa ho. Nako, salamat sa inyo. Kahit papano ay naaalis ko ang isip ko sa negosyo. Oh, heto na yung pinakiusap niyong inihaw na baboy na walang anumang pampalasa. Ano ba't itong naisip niyong ipampulutan? Ayaw na kasi nitong si Alfredo sa mga pagkain masyadong malalasa. Ayos lang yan. May sausawa naman O siya, sige, kayong bahala. Papasok na ako sa loob. Papatulugin ko na si Mikoy. Ayaw mo bang sabayan kami rito, Donna? Wag na, Alfredo. Isa pa, hindi rin naman ako umiinom eh. Sige na, pasok na ako ha. Sir Jupiter, hindi ko po sigurado kung bakit noong sandaling yun. Pero napansin kong kakaiba ang titig ni Ginoong Alfredo kay Nanay. Malagkit ang kanyang tingin tapos sandaling napangiti na parang may binabalak. Pansin ko nga rin pong parang naiilang din mismo si Nanay sa negosyante naming bisita. Dali-dali nga siyang pumasok sa bahay ni hindi man lang makatingin ng diretso sa lalaking tisoy. Lumipas ang mga minuto ng pag-iinuman namin ng serbesa at konting lambanog. Kung saan-saan po napadako ang usapan namin, maski ang kakaibang titig ni Ginoong Alfredo kay Nanay, ay nakalimutan ko na. Oh, parang Alfredo tagay pa. Nako, tama na pare. Magmamaneo pa ako pa uwi. Oo nga naman, Tay. Baka maka-aksidente pa sa Ginoong Alfredo sa daan, kasalanan pa natin. Hindi naman sa ganon. Oo nga pala pare. Ay aalok ako sa'yo. Yan ay kung papayag ka. Alok? Anong alok? Ganito. Pare, may ipapatugis akong kakaibang nilalang. Anong nilalang po? Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung paano ko sisimulang sabihin sa inyo eh. Pero ganito, may ipapahuli akong aswang. Aswang? Seryoso ba, pre? Seryoso ako, Gabo. May narinig kasi akong may gumagala raw na aswang dito sa gubat malapit sa inyo. Tsaka, palagay ko, yun din mismo ang dahilan kung bakit kumukonti ang nahuhuli niyong mga hayop. Paano naman magkakaroon ng aswang dito? Di naman totoo yung mga yan. Tay? Ano? Pakiramdam ko po kasi alam ko yung tinutukoy ni Ginoong Alfredo. Alam mo? Talaga, Dinoy?
Paanong alam mo? Naalala niyo po yung may narinig tayong humiyaw na baboy? Pero wala tayong nadatna kundi dugo sa damuhan. Di ba may tinuturo akong nakita ko sa may burol noon? Tapos nawala nung tumingin kayo. Teka, alalahanin ko. Tatandaan ko na. O bakit? Ano ba kasi nakakita mo nun? Kakaibang nilalang, tay. Matangkad, payat, tapos kulay abong balat. Dala niya sa likod niya yung patay na baboy ramo. Ha? Matangkad, payat, tapos kulay abo? Yun nga, Dinoy. Yun nga ang aswang na hinahanap ko. Kung ganon, totoo ngang may gumagalang aswang dito sa gubat na to. Ewan ko lang pare, pero hindi ko naman kasi nakakita yung sinasabi ng anak ko Ganito na lang, paring Gabo. Kapag may nahuli kang ganon, babayaran kita ng katumbas sa 10 baboy ramo. Hindi naman sa pilitan to ha. Kung may mamataan at mahuli ka lang. Patumbas ng 10 baboy ramo? Ginoong Alfredo, malaki nga ang ibabayad nyo. Pero itataya namin ang mga buhay namin kung totoong aswang nga yung nilalang na yun. Sa palagay ko hindi sulit. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko naman kayo ng ilang ideya kung paano papatayin yung halimaw na yun. Ano? O sige, payag ako. Pero tay, Hindi ko po nagustuhan ang pasya ni tatay na tanggapin ang alok ng negosyante. Sigurado kasi talaga akong mapapahamak lang kami roon. Ang kaso wala naman akong nagawa para baguhin ang isip ng ama ko. Kahit sinubukan ko na siyang kumbinsihin. Desidido na talaga siyang mangaso ng aswang kahit hindi pa siya kumbinsido kung totoo nga ba ang nasabing halimaw. Sinabi po sa amin ni Ginoong Alfredo ang ilan sa mga kahinaan ng aswang, Sir Jupiter. Ang klase raw ng aswang na tutugisin namin ay takot sa apoy at pilak. Nasasaktan din naman daw sila sa asin pero hindi gaano. Kaya mainam daw na magbaon kami ng mga pangsindi ng apoy. Binigyan din niya kami ng maliliit na mga punyal na gawa sa pilak ang talim. Tig-iisa kami ni Tatay Gabo. Nang sumunod na araw ay agad naming sinimulan ni Tatay ang pangangaso ng aswang. Tinoy, sigurado ka pa talaga sa nakita mong halimaw nung nakaraan? siguradong sigurado po ako, tay. Isip ko nga, baka yun yung mga dahilan kung bakit laging mabigat at nakakakilabot ang pakiramdam sa bahaging to ng gubat. Ilang araw tayong pabalik-balik dito. Wala naman tayong napapala. Ano yun? Tumatakbong usa. Pero ano yung umahabol sa kanya? Yun na yun, tay! Yun na yun! Habulin natin. Bilis! Sir Jupiter, nanigas ako sa kinatatayuan nang makita ulit ang kulay abong halimaw. Hinahabol nito ang isang usa. Nang maabutan, mabilis nitong kinalmot sa likod ang hayop at winarak ang leeg. Mabilis po akong nilamon ng kilabot sa nakita. Ngunit nang tumakbo si tatay papalapit sa halimaw, ay agad na rin akong napasunod. Iniambal ni tatay ang kanyang punyal na may pilak. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit ay humarap na sa amin ang aswang. Hindi ako natatakot sa'yo. Papatayin kitang aswang ka. Tiba-tiba ako sa'yo pag nagkataon. Etong sa'yo! Tay! Ilag! Untik na ako sa'yong kumag ka. Muntik nang madali ng matatalas na mga kuko ng halimaw si tatay, Sir Jupiter. Mabuti nilang mabilis siyang nakailag at nakagulong sa damuhan. Yun nga lang ay hindi siya tinigilan ng halimaw. Pilit siya nitong kinakalmot habang todo naman sa pag-ilag at tangkang pagsaksak si tatay.
Yun nga lang ay nalingat na naman si tatay. Bigla po kasing nagbago ang mukha ng aswang at naging kamukha ko mismo. Opo, Sir Jupiter, ginaya po nito ang mismong itsura ko. Bumalik lang siya sa itsurang halimaw ng masapak ni tatay sa mukha. Hayop ka! Ginigigil mo ako, ha? Ginigigil mo ako! Ginagaya mo pa ang itsura ng anak ko! Hindi mo ako maloloko! Ah! Anong gagawin ko? Diyos ko! Tay! Ingat! Alam ko na. Ayun! Nang makakita ng tuyong sanga ay agad ko itong dinampot. Binukot ko rin sa bulsa ang maliit na botelya ng gaas tsaka binuhos ko sa kahoy. Umalingasaw ang apoy ng gaas sa paligid. Napalingon sa akin ng halimaw, nanlalaki ang mga mata nito. Nang sinbihan ko ang sanga gamit ang posporo, tarantang tumalikod ang nakakakilabot na nilalang para tubakas. Ngunit mabilis na nataga ni tatay ng punyal ang binti nito. Napasubsob sa lupa ang aswang. Mabilis naman itong kinumbabawan ni tatay at pinantataga. Papatayin kitang hayop ka! Papatayin kita! Ang senitong pinapatrabaho sa akin, Alfredo! Ang senito! Tay! Anong nangyayari sa inyo? Tay! Nakatitig lang ako kay tatay noon habang hawak ang nagliliyab na sanga, Sir Jupiter. Hindi ko alam pero kinikilabutan na rin po ako noon sa sarili kong ama. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Sumasalamin doon ang apoy na hawak ko. Kakaiba rin ang kanyang ngiti habang pinagtatangis ang mga ngipin. Paulit-ulit ko siyang tinatawag pero hindi niya ako nililingon. Pinatay ko na ang apoy pero patuloy pa rin siya sa pagsaksak sa walang buhay na katawan ng aswang. Ilang sandali na lang po nagulat na lang ako nang biglang magbago ang bangkay ng abuhing halimaw. Bigla itong naging itsurang pangkaraniwang tao. Kulay abo pa rin ang balat, ngunit hindi na korteng halimaw ang mismong mukha. At lalo akong nangilabot nang lalong nanggigil si tatay sa pagsaksak sa bangkay. Tay! Ano po bang nangyayari sa inyo? Tama na po yan! Patay na po yung aswang! Tay! Tama na! Ano nangyayari, anak? Bakit bigla naglalawan ang dugo rito? Sino taong to? Ha? Hindi niyo po natatandaan? Amalin, tsaka bakit ako nandito? Hindi. Huwag mo sabihin, ako may gawa nito. Takang-taka ako sa ikinikilos ni Tatay Gabo, Sir Jupiter. Sa nakita ko ay tuwang-tuwa siya at nasasabik habang pinagsasasaksak ang bangkay ng aswang. Pakiramdam ko tuloy, tila ba nanumbalik ang utak kriminal ng tatay ko. Ngunit nabanaag ko rin sa kanyang pagkalito at matinding kilabot nang matauhan na siya sa ginagawa. Inalalayan ko si tatay na makatayo. Doon ko napansing may iilang mga sugat pala siya sa may braso, gawa ng kalmot ng aswang. Nang mahimasmasan na kami, maingat naming pinadaloy ang dugo ng aswang tsaka inilagay sa sako. Pagkatapos binanlawan muna namin ang mga sarili sa may ilog bago lumakad dala ang sako. Wala kaming tibuan habang naglalakad. Halata kong naguguluhan pa rin si tatay. Ako naman ay kinakabahang baka may makatuklas na isang kakaibang nilalang ang laman ng dala naming sako. Oh, kumusta? Mukhang napalaban kayo ngayon ah. May mga sugat ka pa sa braso, oh, Gabo. Anong nahuli natin ngayon?
Matutuwa ka rito, pare. O yan. Patingin nga. Ano ba to? Magaling, Gabo! Magaling! Nabinggo mo ang pakay ko! Sa wakas, tigok na rin ang salot na to. Salot po? Ha? Wala. Wala yun, Dinoy. Basta yung pag-usapan natin, Alfredo, ha? Siyempre pare. Ikaw pa ba? Bukas na bukas ay dadalhin ko sa inyong napagkasundo ang bayad. Tsaka, mukhang hindi ito ang huling pagkakataon na papatay kayo ng tao para sa akin. Tao po, Ginoong Alfredo. Aswang naman po yan eh. Tao pa rin naman ang mga aswang, Dinoy. Sadyang ibang klaseng mga tao lang na nabubuhay sa dilim. Anong ibig mo sabihin, pare? Basta, ipapaliwanag ko rin kapag kailangan ko na ulit ang serbisyo mo, Gabo. Napakalapad ng ngiti ng negosyante nang ipinasok niya sa kanyang sasakyan ang bangkay ng aswang. Kami naman ni tatay ay kamot-ulong umuwi. Nagtataka kung anong ibig sabihin ni Ginoong Alfredo sa sinabi niyang papatay ulit ng tao si Tatay Gabo. Hindi pa rin halos kumikibo si tatay hanggang sa makauwi kami. Naligo lang siya, nagbihis at nagmukmuk na sa kanilang kwarto ni Nanay Donna. Ako na lang ang gumawa ng peking kwento kay nanay kako nakahuli kami ng usa. Pero nahirapan kami kaya nagkanda sugat-sugat si tatay. Ako naman po noon ay hindi nakatulog ng maayos kinagabihan. Iniisip ko pa rin ang kakaibang ikinilos ni Tatay Gabo nang pagsasaksakin niya ang aswang. Gumugulo rin sa isip ko kung ano kaya talaga ang binabalak ng negosyanteng Tisoy. Nang sumunod na araw dumating nga sa bahay si Ginoong Alfredo. Yun nga lang ay nanguha ako ng mga panggatong na kahoy sa gubat noon, kaya si Tatay Gabo lang ang nakausap niya. Nagtaka po ako, Sir Jupiter, kasi wala si tatay nang makauwi ako. Maghahapunan na po nang makabalik ito at hindi pa rin halos kumikibo. O tay, saan kayo galing? Gabi na. May pinuntahan lang. Ba't may bahid po ng dugo yung pantalon nyo? Nangasuho kayo, tay? Ha? Oo, anak. Nagpahuli lang ng usa si Alfredo. Ba't di po nyo ako sinama? Tay! Tay! Parang wala na naman sa sarili. Anong problema nun? Sir Jupiter, simula po noon ay hindi na ako isinama ni Tatay Gabo sa pangangaso. Nakakapagtaka rin kasi hapon na siya umaalis, gayong madaling araw naman magandang manghuli ng mga hayop gubat. Tapos hating gabi na rin ito kung umuwi. Kung minsan pa nga po ay inaabot pa ng 1:00 o 2:00 ng madaling araw. Tinatanong namin siya ni nanay tungkol sa mga napapansin namin. Ngunit hindi naman siya sumasagot. Kapag naman pabiro naming pinipilit na magsalita, umiinit agad ang ulo nito at padabog na lumalabas ng bahay. At noong mga araw rin pong yun ay may kakaibang nangyayari sa baryo namin. Nay! Tay! Sa may ilog po, may nangyari. Dinoy, ano ba't hindi maipintay ang mukha mo? May nangyari ba sa baryo? Pawis na pawis ka, oh. Tapos namumutla ka pa. Kaya aga-aga parang ang hinabol ng aswang.
Hindi po ganun, tay. Sa may ilog po kasi, may nakitang sako na may lamang mga buto ng tao. Jesus Maria Joseph, anong buto ng tao? Kaninong buto? Wala pong nakakaalam kung kanino yun, Nay. Buto na lang po kasi yung natira eh. Sobrang konti na lang ng natirang nakakapit dun na laman. Hindi na makilala yung tao. Eh baka tinapon lang sa ilog matapos patayin. Baka siya. Akin na nga yung binili mong pandesal. Gutom na ako eh. Sir Jupiter, mabagal na gumulong ang mga linggo at buwan. Hindi na po talaga ako sinama ulit ni tatay sa pangangaso. Pero palagi naman pong malaki ang naiuuwi niyang pera galing kay Ginoong Alfredo. Masyadong malaki. Malabong kitain yun kung simpleng mga hayop gubat lang ang hinuhuli ni Tatay Gabo. Bukod sa pag-aalala sa ginagawa ni tatay, hindi rin namin mapigil na kilabutan ni nanay tungkol sa nangyayari sa baryo. Magkakasunod kasi ang tinatapon sa ilog ng mga sakong may mga buto ng tao. Nangyayari tuwing kinabukasan matapos ang kabilugan ng buwan. Kaya naman kinausap na ulit namin si tatay at baka mapahamak pa ito. Gabo, aalis ka ba ngayon? Siyempre, kailangan doon na. Kailangan natin kumita. Pwede bang bukas na lang na madaling araw ka umalis? Nakakatakot na kasi ang panahon ngayon eh. May gumagalang mamamatay tao rito sa lugar natin. Baka mapano ka pa. Oo nga po, tay. O kung gusto nyo talagang umalis, isama nyo na lang ulit ako. Para naman hindi kayo malagay sa alanganin. Nakakapigo na kayo eh. Ang kukulit. Sabi na ako na lang muna ang mga ngaso. Tanong ng tanong, di naman nakakatulong. Kalis na nga. Tay! Tay! Ano ba kasing nangyayari sa tatay mong yun, Tinoy? Kahit nga po ako, naninibago na rin eh. Ayos naman siya nung magkasama pa kaming nangangaso. Tapos ngayon, ewan. Nakakatakot lang kasi pamilyar sa akin yung kilos niyang yan. Pamilyar? Ganyan ang kilos niya dati nung barumbado pang tatay mo. Nung bang madalas pa siyang nasasangkot sa mga gulot, nakakapatay ng tao. Eh, hindi mo lang siguro naaalala kasi napakaliit mo pa nun, anak. Kung ganun, yung nakita ko. Ha? Nakita mo? Susundan ko po si tatay, Nay. Babalik po ako agad kapag may nalaman ako. Pero anak, Wag po kayo mag-alala, Nay. Dali-dali ko pong kinuha ang mga gamit ko sa pangangaso na nasa likod bahay. Tapos taranta akong nagpalingalinga sa paligid para hanapin at sundan si tatay. Napakalamig ng pawis ko dahil sa magulong isip. Iniisip ko na baka nabuhay ang dugong kriminal ng ama ko nang makapatay siya ng aswang. Nasa isip kong baka ang nakita kong kakaiba niyang asal ay ang kanyang pagkataong basagulero at hayok sa dugo. Mabuti na lang at maliwanag ang bilog na buwan noon. Agad kong namataan si tatay na hindi pa tuluyang nakakalayo. Papunta siya sa may mga kabahayan ng baryo. Matindi na ang pagkabog ng dibdib ko. Gusto ko nang umuwi na lang at samahan si nanay pero pinilit ko talagang sundan ang tatay ko. Patago-tago ako sa mga puno habang tuloy-tuloy ang lakad ni Tatay Gabo. Ano bang ginagawa ni tatay dito? Mangangaso pero sa may mga kabahayan papunta. Oops. Lupit na ako ron ah. Buti na lang nakapagtago ako agad. Tatay, ano ba kasing... Anak lang, seryoso ba to? Pero bakit? Hayop! Hindi ako makagalaw sa pinagtataguan ko nang makita kong sinaksak ni tatay ang isang lalaki.
Pagkatapos ay mabilis niya itong nilagay sa isang sako tsaka binitbit papunta sa kakahuyan. Kabado ko siyang sinundan. Tagaktak na talaga ang pawis ko noon at tumatabon na sa mga mata ko. Naluluha na rin ako kasi di ako makapaniwalang pumatay ulit ang tatay ko. Tuloy-tuloy siyang naglakad sa gubat. Ako naman ay maingat pa rin at patago-tago sa mga puno at damo. Mahigit kalahating oras pa. Nakarating na rin kami sa paanan ng burol na may bahay. Pilit kong tinago ang sarili, bagamat naramdaman ko na naman ang napakabigat na presensya ng lugar na yon. At nagulat ako nang makitang bumaba sa burol ang isang pamilyar na tao. Magandang gabi, pare. Oh, eto ng tao para ngayong gabi. Magaling! Sariwang-sariwa. Maaasahan ka talaga, Gabo. O siya, akin na ang pera. Tang makauwi na ako. Nandun sa taas. Diyan sa bahay na yan. Oo. Ngayong buo na ang tiwala ko sa'yo, pare. Hahayaan kitang makita ang lahat ngayong gabi. Huwag naman siguro. Ha? Bakit naman? Matutuwa ang madilim mong pagkatao doon, Gabo. Maraming dugo. Maraming dugo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayoko nang pumatay. Gusto ko nang mamuhay ng maayos, Alfredo. Gusto ko ng tahimik na buhay. Kung ganon, titigil ka na? Alam mong hindi ko magagawa yon. Hawak mo sa leg ang pamilya ko, ang asawa at mga anak ko. Mabuti naman at alam mo. Kaya nga, wag na wag mo kong susuwayin. Tara sa taas! Sumali ka sa amin at saksihan mo ang ginagawa naming ritual. Oo na, sige na. Basta wag mo lang gagalawin ang pamilya ko. Wala akong magawa kundi mapabulong ng panalangin sa narinig, Sir Jupiter. Lihim ko silang pinagmasdan habang papaakyat sila sa burol. Ilang minuto pa po, maingat naman akong gumapang sa damuhan para sumunod. Puro kagat ng mga insekto na ako noon pero di ko yun inalintana. Nakatuon lang ang isip ko kay tatay at kung paano siya matutulungan. Gusto ko siyang mailayo sa Alfredong yun. Isa pa natatakot akong baka kung ano ang gawin nila kay Tatay Gabo sa loob. Nang makarating sa ibabaw ng burol ay agad kong nilapitan ang gilid ng bahay. Tanaw ko ang ilog na nasa likod ng burol. Napansin ko namang gawa ang dingding ng bahay sa malalaking tabla ng matitigas na kahoy. Wala akong mahanap na siwang kung saan ako pwedeng sumilip. Wala rin kasing mga bintana ang bahay na yun. Subalit nakakapanginig kaluluwa ang naririnig ko sa Jupiter. Mula sa loob ay umaalingaw-ngaw ang boses ng iilan kataong tila sabay-sabay na nagdarasal sa isang ritual. Ano bang kababalagan to? Anong kademonyohan ba itong pinasok nyo, Tay? Anong nilalang yun? Halimaw? Aswang? Tay! Ayoko na. Hindi ko na kayang manood. Tantanan niyo na ako. Tigilan niyo na ako. Tay! Anak, bakit nandito ka? Nagkukunwari ka pa, paring Gabo. Halata naman sa iyo eh. Halata namang gusto mo ang pagdanak ng dugo. Gusto mo ang manakit. Gusto mo ang pumatay. Hindi. Gusto ko na magbagong buhay. Tigilan niyo na ako. Uy, Dinoy.
Kumusta ka na, bata? Andito ka pala. Huwag mo sasaktan ang anak ko. Anong halimaw yan? Aswang! Kamukha nung napatay niyo, tay! Huwag ka na mag-alala, Gabo. Hindi ko naman sasaktan yung anak mo. Hindi ko sasaktan yan si Dinoy. Papakinabangan ko yan. Ginoong Alfredo? Sir Jupiter, hindi manguya ng isip ko ang nasaksihan. Nakita ko ang isang aswang na lumalabas sa bahay na yon, tapos bigla siyang naging si Ginoong Alfredo. Hindi ko mapagtagpi-tagpi kung bakit niya pinapatay sa amin yung isa pang aswang. Tsaka bakit pa niya inuutusan si tatay na pumatay ng mga tao kung pwede namang sila na mismo ang mandangit. Naglalakad ng lalaking tisoy papalapit sa amin. Nakatayo lang si tatay sa harap ko. Pilit niya akong hinaharangan mula sa aswang. Napatingin din ako sa bukas na pinto ng bahay. Lalo akong nahintakutan nang makitang meron pang ibang mga halimaw na nakasilip mula sa loob. Anong binabalak mong hayop ka? Konting hinahon lang, paring Gabo. Wala naman akong gagawing masama dito kay Dinoy. Ang akin lang, gusto ko siyang aluking sumama na sa'yo sa pagpatay sa mga taong iaalay sa ritual. Ako? Papatay? Nasisiraan ka na ba? Pati anak ko idadamay mo. Wala namang alam si Dino sa mga ganitong bagay, Alfredo. Huwag mo na lang sa pagdiskitahan. Tinatanggihan niyo ako? Yung bunsong anak mo nga, Gabo, ilang taon na. Tsaka, mukhang masarap lantakan bago gawing alay yung maganda mong asawa. Anong gagawin mo kay nanay? Demonyo ka! Kaya sa susunod na kabilugan ng buwan, isama mo yung anak mo. Maliwanag ba? Sige na. Makakaalis na kayo ngayon. Sir Jupiter, agad po kaming umalis ni Tatay Gabo at naglakad sa gubat. Nang medyo makalayo na sa burol, tinanong ko siya kung paano ba siya nadawit sa mga aswang. Tinitigan lang niya ako sandali, ngunit hindi naman siya kumibo. Alam kong ang nasa isip niya ay ang alok sa akin ni Ginoong Alfredo. Gusto niya akong pigilang sumama sa kanya na pumatay ng tao. Pero ayaw naman naming parehong mapahamak sina Nanay Donna at Mikoy. Kaya naman ang resulta, pareho kaming hindi nakapagkwento kay nanay pagka-uwi. Siguro ganoon din ang pakiramdam ni tatay noong nakaraang mga araw. Gustong magsabi, pero hindi alam kung paano. Mabilis pong lumipas ang mga araw. Sumapit ang sumunod na kabilugan ng buwan at di pa rin ako nakakapagpasya. Nakatulala lang ako noon sa labas ng bakuran namin pagkatapos ng hapunan. Anak? O tay, tapos na ho kayo kumain? Oo, tapos na. Sige na, maganda ka na. Kunin mo na yung itak mo ron. Alis na tayo. Isasama niyo ho ba ako? Tutuloy po tayo? Patawarin mo ako, anak. Pero, kailangan eh. Kailangan. Manginig-nginig po akong kumuha ng itak noon. Tinanong ako ni nanay kung mangangaso ba kami. Tahimik lang akong tumango, saka lumabas na para sumunod kay Tatay Gabo.
Lumakad po kami papunta sa mga kabahayan ng baryo. Nakayuko lang ako habang palingon-lingon naman si tatay. Niibot pa namin ang baryo hanggang sa makarating kami sa may balon. Mabilis kaming nagtago sa halamanan tapos tinignan ang isang babaeng nag-iigib. Pwede na yung babaeng yan. Sakto na yan, wala ibang tao sa paligid. Pero tay, babae yung papatayin natin? Tsaka mukhang bata pa yan oh. Hindi ba pwedeng mga salot na lang sa lipunan na lang yung piliin natin? Hindi na tayo makakahuli kung magiging mapili tayo. Naiintindihan ko kung hindi mo kaya. Kaya mo, ako na lang ang gagawa. Pero tay, Diyan ka lang. tay, Nanigas na lang ako sa pinagtataguan habang tinitingnan si tatay na lumalapit sa babaeng nag-iigib. Binati ito ni tatay at nginitian naman siya nito pabalik. Pagkatapos nun, sa isang iglap binunot ni tatay ang kanyang itak tsaka itinarak sa leeg ng pobreng babae. Tinangkapan ng babaeng itulak si tatay ngunit mabilis din itong nanghina habang nauubusan ng dugo. Habang pinapanatiling nakatayo ang dalaga ay binunot ni tatay ang itak mula sa leeg nito. Pagkatapos muli niyang isinaksak sa dibdib, saka pinaikot-ikot sa bandang puso. Sir Jupiter, tuluyan akong sinakluban ng hilakbot nang mapansin ko ang kakaibang ngiti ni tatay habang tinatapos ang buhay ng babae. Nanginginig-nginig pa ang mga braso nito halatang dahil sa di mapigil na pananabik. Ilang sandali pa tila ba natauhan si tatay at napasapok ng palad sa noo. Nabakasan ko na naman noon ng pagsisisi ang kanyang muka, bagay na nagpalito ng husto sa akin. tay, tay, Nakakainis. Ano ba nangyayari sa akin? tay, tama na ho yan. Dalhin na po natin yung bangkay at nang matapos na to. Inilagay nga po namin sa sako ang napatay na babae at mabilis nang lumakad papunta sa burol. Lingon ako ng lingon at baka may makakita sa amin. Sumasakit ang ulo ko dahil sa magkahalong takot sa mga tao at hilakbot sa mga aswang. Tuloy-tuloy kaming naglakad sa gubat ng buwan lang ang tanglaw hanggang sa marating na namin ang pakay. Kahit kailan di nyo talaga ako binigong mag-ama. Mahusay, Gabo. Mahusay! Ikaw rin, Dinoy. Mabuti at kasama ka na ngayon. Ayos na po ba yan, Ginoo? Aalis na po kami. Oo, ayos ng pangalay tong dalagang to. Pero yung bayad nyo, naroon sa bahay. Tara ron sa itaas ng burol, anak. Pero tay, Aba, nagkukusa ka na ngayon Gabo. Nagigising na ba yung kadiliman sa kalooban mo? Sir Jupiter, umakyat nga po kami sa burol at pinapasok kami ni Ginoong Alfredo sa loob ng kanilang bahay. Mga kandila lamang ang liwanag nila roon at nakita ko ring may nasa 10 katao ang nasa loob. Mga taong hinala ko ay mga aswang din. Wala pong kahit isang bintana ang bahay na yon. Kakaunti lang din ang mga muebles sa loob tapos may napakalaking espasyo pagkapasok sa pinto. Espasyong may markang kung anong bilog na may iba't ibang mga simbolo. Namamantsahan ng dugo. Sa isang dako ng kisame naman ay may nakasabit na isang kakaibang bungo. tay, ano bang meron sa lugar na to?
Mas nakakakilabot pa rito sa loob kaysa ron sa baba ng burol eh. Tsaka, ano ba yung dugo dyan sa kisame? Kung gato ng mga aswang, ano pa bang aasahan mo? At yan bungo? Bungo ng aswang na napatay natin. Dati nilang pinuno. Pinapatay ni Alfredo kasi gusto niyong pumalit. Ano? Ayoko na rito, tay. Umuwi na tayo. Manahimik ka na muna, Dinoy. Di natin pwedeng labagin ang anumang sasabihin ng Alfredong yan. Basta, kayanin mo lang ang kung anong makikita mo rito at kung anumang ipag-uutos niya sa'yo. Maligayang pagdating dito sa aming kuta. Gabo, Dinoy. O siya, di na tayo magtatagal. Ihanda nyo na ang alay. Tanggalan ninyo ng anumang saplot at ilatag sa gitna ng marka. Ha? Narinig mo siya, anak. Tulungan mo ako. Inilabas nga po namin ni tatay sa sako ang napatay niyang babae. Labag man sa loob ko, mabilis namin itong hinubaran at inilagay sa pentagram na nasa gitna ng bilugang marka. Nakadipa, nakabukaka at may konting dugo pa rin sa leeg at dibdib. Nang mailatag na namin ang bangkay ng babae, agad pumalibot sa marka si Ginoong Alfredo at ang mga kasama nito. Nagsimula silang yumukod at magdasal. Lalong bumigat ang pakiramdam sa loob. Nanayo ang balahibo ko at nanuyo ang lalamunan. Nakakakilabot. Karimari-marim lalo na nang magbago na sila ng anyo at lantakan ang katawan ng dalaga. Tay, ayoko na. Umalis na tayo rito. Hindi ko na kaya. Kayanin mo lang, Dinoy. Kayanin mo, anak. Basta kahit anong mangyari, huwag na huwag kang gagawa ng kung anong di magugustuhan ng mga demonyong yan. Sir Jupiter, sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano ko natagalan ang panunood sa mga halimaw na yon. Kahit halos himatayin na ako sa takot at pandidiri, nagawa ko pa rin manatiling nakatayo, bagamat di ko napigil na masuka sa isang tabi. Ilang kabilugan ng buwan pa po na ulit ang parehong pangyayari, Sir Jupiter. Lumalabas kami ni tatay para maghanap ng ibibigay kina Ginoong Alfredo. Bagamat si tatay lang ang gumagawa ng pagpaslang. Pagkatapos, pipilitin kami ng mga aswang na sumali sa kanilang ritual. Pinilit ko na nga lang din ang sariling masanay para lang hindi mapahamak si Nanay Donna at Miko. Subalit hindi namin inasahan ni tatay na ang mga aswang pala ang unang babali sa kasunduan. Tinoy, halika na. Kakain na tayo. Andiyan na po, Nay. Uy, nilagang kamote na may asukal. Sarap. Si tatay mo, nasa na? Nandito na ako. Nanguha lang ako ng kawayan para ayusin yung isang aligi ng dingding dyan sa kusina. Kawayan? May problema po ba, Nay? Wala. Wala. May problema ka ba sa kawayang dala ko doon, ha? At parang natatakot ka rito. Ha? Bakit naman ako matatakot dyan? Kawayan lang naman yan, Gabo. Sige na, kain na. Paano mo nalaman, Gabo? Kasi masyado kang walang kwentang magkunwari. Nay, anong nangyari? Bakit kayo? Hindi yan ang nanay mo. Tarantado ka. Gagayahin mo pa ang itsura ng asawa ko. Nasa si Donna. Sumagot ka! Wala kang mapipigas sa akin, tao! Wala! Ganun. Etong sa'yo. Eto pa. Gulat na gulat ako sa nangyari, Sir Jupiter. Sabi ni tatay matagal na raw palang pinag-iinteresan ni Ginoong Alfredo si Nanay Donna.
Bagay na ako man mismo ay napapansin din sa negosyante. Yun daw ang mismong banta ni Ginoong Alfredo kay tatay. Kukunin niya si nanay kapag hindi nanilbihan si tatay sa mga aswang. Tay, anong gagawin natin? Punyetang Alfredo yan. Magbabayad siya sa akin. Magbabayad siya kapag sinaktan niya ang nanay mo. Lulusob po ba tayo ron, Tay? Bantayan mo si Mikoy. Ako ang haharap sa demonyong yon. Pero Tay... Tay! Tay! Dala ang punyal na may pilak, dali-daling lumabas ng bahay si Tatay Gabo. Ako naman ay tarantang inasikaso ang kapatid ko. Kinuha ko si Mikoy, tsaka nagmadali na ring lumabas ng bahay, dala ang sarili kong pilak na punyal. Bitbit ko rin sa bulsa ang isang supot ng asin. Dinala ko ang kapatid ko sa isa sa mga kapitbahay naming malapit kay Nanay Donna. May nangyari lang kako sa bahay at kailangan naming asikasuhin ng mga magulang ko. Pagkatapos kong siguruhin ang kaligtasan ni Mikoy, dali-dali na rin akong tumakbo pasuong sa masukal na gubat. Nagtuloy-tuloy sa paanan ng burol at nakasalubong ang isa pang aswang. Nasaan ang nanay ko? Balik niyo ang nanay ko! Pinipigilan niyo ako, ha? Hindi niyo ako masisindak! Hetog sa'yo! Mabilis kong inundayan ng taga ang halimaw na kaharap ko. Subalit sadyang napakabilis ito at hindi ko talaga siya mahabol. Sa halip na gawa pa ako nitong kalmutin sa tagiliran, kaya naman ang ginawa ko, dumukot ako ng asin mula sa bulsa ko at isinaboy ko sa halimaw. Nawalan siya ng balanse ng iwasan ng asin, kaya nagawa ko siyang mataga sa may batok. Agad kong sinundan ng ilan pang pagtaga ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Kabado man at sugatan ay pinilit ko ang sariling umakyat ng burol. Dinig ko roon ang paghuhumayaw ni tatay, kasabay ng mga pag-angil at pag-atungal ng mga aswang. Nang marating ko ang tuktok ng burol, agad bumungad sa akin ang katawan ni nanay na nakabulagta sa harap ng bahay, gaya ng mga inaalay na bangkay. Wala rin siyang saplot at wakwak ang leeg. Nay! Hindi! Bakit nangyari sa inyo ito? Nay! Dinoy! Bakit ka nandito? Bakit ka pa sumunod? Hindi ako makakapayag na walang gawin, Tay! Igaganti ko si nanay! Dinoy! Sa likod mo! Sa hudyat ni tatay, mabilis akong nakalingon at naiwasan ng isang aswang na kakalmot na sana sa akin. Inundayan ko ito ng taga, ngunit mabilis din itong nakaiwas. Inulit ko ang ginawa ko sa nakaharap ko sa ibaba ng burol. Saboy lang ako ng saboy ng asin, ngunit sadyang hindi na ako sinwerte. Maayos na silang nakakailag at nakakalayo. Kapag nalilingat ako ay agad nila akong sinusundan ng kalmot. Dinoy! Tumakas ka na! Iwan mo na ako rito! Umalis ka na! Hindi pwede yun, Tay! Wala na nga si nanay! Tapos ikaw naman iiwan mo ako! Walang alis! Walang makakatakas sa inyong dalawa! Ano bang problema mong hayop ka? Pinagsilbihan ka namin, di ba? Ginawa namin lahat ng gusto nyo. Bakit ganito? Wala lang. Sadyang sawa na ako sa inyong magama. Hayop ka! Ah! Dinoy! Huwag! Hindi! Buong bilis akong tumakbo papunta sa direksyon ni Alfredo. Nakaumang na ang patalim na hawak ko. Subalit hindi ko na malayang may aswang palang papasugod mula sa bandang kanan ko. Nang mapalingon ako, hindi ko na siya nagawang maiwasan. Nakalmot niya ako sa balikat at naitulag patagilid. Nagpagulong-gulong ako ng ilang metro hanggang sa saktong nahulog sa bangin na nakaharap sa ilog.
Nasaan ako? Oo, anong nangyari? Aray! Sakit ng kasukasuan ko. Mabuti at gising ka na, anak. Tay! Buhay po kayo? Oo, anak. Sinuwerte ako nakaligtas mula sa mga aswang na yun. Ako na rin ang gumamot sa mga sugat mo. Pero tay, si nanay, wala na po. Wala na tayong magagawa ron, anak. Nahuli na tayo eh. Nahuli ako sa pagdating. Sige na, umahang ka na. Puntahan na natin ang kapatid mo. Tay, Oh, bakit wala man lang kayo kagalos-galos? ha? Huwag mo na akong alalahanin. Ang mahalaga ay mapuntahan na natin si... Kung lalapit sa akin, impostor! Paano mo nalamang hindi ako ang tatay mo, bata? Hayop ka! Anong ginawa mo sa tatay ko? Demonyo ka! Mamamatay ka! Hindi. Wala na sa akin ang punyal. Ubus na ang asin ko. Anong gagawin ko? Tay! Tay! Kumilos ang aswang na si Alfredo para sugurin ako. Sir Jupiter, gusto ko siyang labanan. Gusto kong ipaghiganti ang mga magulang ko. Pero sadyang wala na akong sandata noong oras na yun. Isa pa, paikot-ikot din sa utak ko ang kapatid ko. Kaya naman mabilis akong tumalon sa may kalaliman ding ilog at nagpatangay sa agos nito. Kita kong tumatawa-tawa pa rin si Alfredo na nakatayo sa gilid ng tubig. Pinilit ko namang makasabay sa agos kahit sobrang sakit na ng buong katawan ko. Nang makaahon, agad kong pinuntahan si Mikoy sa pinag-iwanan ko sa kanya. Kinuha ko rin lahat ng ipon namin ni nanay at tatay at saka umalis na ng baryo. Opo, napakasakit sa akin ang umalis nang hindi na ipaghihiganti ang mga magulang ko. Husgahan niyo na rin ako kung gusto niyo. Tatanggapin ko po ang anumang masasakit na salita ninyo. Ang akin lang, mas ginusto ko noong ilayo sa kapahamakan si Mikoy. Ginusto kong ilayo siya sa kasumpa-sumpang mga nilalang na iyon. Sa ngayon po ay may kanya-kanya na kaming pamilya ng kapatid ko. Naikwento ko rin sa kanya ang mga nangyari sa amin ng mga magulang namin. Laking pasasalamat ko na lang na hindi naman niya kinamuhian si Tatay Gabo. Bagkus ramdam ko ring mahal na mahal niya ang mga magulang namin kahit pa sa kabila ng madilim naming nakaraan. Isang mapagpalang pagbati po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo sa channel na ito. Pati na rin sa masusugid niyong supporters tulad ko at ng aking pamilya. Mahilig po talaga kaming makinig at manood ng mga kwento at palabas na tungkol sa katatakutan. Yun na kasi ang nagsisilbing bonding namin ng mga anak ko sa tuwing uuwi ako galing sa trabaho o di kaya ay kapag wala akong pasok. Sa katunayan nga po, ang panganay ko ang siyang nangumbinsi sa akin na ipadala sa inyo ang kwentong minsan ko na pong nabahagi sa kanila. Ito po ay isang kwento mula mismo sa aking sariling karanasan noong ako'y binata pa. Ako nga po pala si Kevin, 37 anyos. Nagtatrabaho ko ngayon bilang bisor sa isang electronics company dito sa Laguna, pero ang totoo ay tubong Quezon Province po talaga ako. Halos magdadalawang dekada na rin po simula nang mangyari itong kwentong ibabahagi ko sa inyo. Tandang-tanda ko pa. Nasa 3 taon na po ako noon sa college sa kursong BS Accountancy.
Mga Setyembre ng taong 2006. Katatapos lamang po noon ng bagyong milenyo, kaya wala kaming pasok sa eskwela. Lalo pa't maraming lugar noon ang nalubog sa tubig baha. Isang gabi, magkakasama kami noon ng mga dorm mates kong sina Bitoy at Jomar, na parehong nag-aaral din bilang college students sa magkaibang kurso. Natatandaan kong buryong na kami noon sa loob ng kwarto namin dahil hindi kami makalabas pagkatapos ay wala pang kuryente. Dahil doon, naisipan na lang naming tatlo na magkwentuhan. At ano pa ba ang magandang gawing paksa kapag ganoong panahon? Kundi katatakutan, hindi ba? Alay, napaka-corny naman ang kwento mo parang Jomar. Pati ba namang alaga ninyong baboy? Pinag-iinalaan mo, aswang. Ikaw nga'y magpatingin sa doktor. Baka ikay nag-hallucinate lang. Uy, totoo kaya yun? Kaya nga sabi ng tatay ko, bago pa raw kami kainin ng baboy na yun, inunaan na namin. Ayun, kinabukasan, parang may fiesta sa amin dahil bigla kami nagletsyon nang wala sa oras. Natawa ako sa naging takbo ng usapan namin noon, Sir Jupiter. Bagamat sina Bitoy at Jomar lang talaga ang nagkikwento, hindi naman kasi ako madaldal noong kabataan ko. Kaya lang hindi pa rin pala ako makakaligtas dahil maya-maya ay ako naman ang binalingan nila. Bakit ikaw tawa lang dyan ng tawa, Kevin? Alay, ikaw naman ang magkwento. Oo nga, Kevin, ikaw naman. Napakamot na lang tuloy ako sa ulo ko at napilitang magkwento sa kanila noon kahit na medyo alanganin ako. Oo na, ito na. Speaking of aswang, alam niyo ba, sabi ng mga kamag-anak namin, yung lolo ko raw sa tuhod, si Lolo Fabian, nakapatay daw siya ng aswang nung araw. Ha? Di nga. Oo pare, sa katunayan nga, yung bahay noon na tinitirahan ni Lolo Fabian, hindi magawang ibenta ng mga kamag-anak namin. Dahil simula raw nung pamanaw na rin yung lolo ko, ayun, naging haunted na rin yung bahay. Ang sabi, pinumugaran na raw yun ng maraming kaluluwa at isa raw sa mga nagmumulto dun ay yung aswang na pinatay ni Lolo Fabian. Alay, hanip naman palang sa'yo, parang Kevin. Aswang na, multo pa. 2 in 1. Totoo nga, promise. Yung bahay kasing yun, panahon pa raw ng kanununuan namin. At ang mga unang tumira daw doon mula sa aming angkan, may mga alam na black magic. Kaya ang sabi, marami raw talagang natrap na kaluluwa doon. Kaya siguro pati yung kaluluwa ng aswang, hindi rin makali sa bahay na yun. Sa totoo lang, yun nga rin yung dahilan kung bakit ako nagsakristan nung high school eh. Medyo natakot kasi talaga ako sa mga kwento ng mga kamag-anak namin. Kahit na sinabi naman nila na matagal na raw tinalikuran ng angkan namin ang karunungang itim. Di ibig sabihin, malapit lang dito sa dorm natin yung ancestral house ng Lolo Fabian mo? Aba, mukhang nakakaisip ako ng ideya para mawala ang pagkaburyong natin ah. Uy. Anong kalokohan yung iniisip mo pare? Naku, tigil-tigilan mo ako dyan ha. Kasasabi ko lang na natakot ako, di ba? Sus, para ka ganamang hindi tunay na lalaki niya, Kevin. Alay, katawaan lang naman eh. Saka, parang hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga kamag-anak niya eh. Baka sinasabi lang yun para hindi kayo magka-interest doon sa ancestral house ng lolo niyo. Uy, totoo nga yun. Kahit nga ako, may kakaibang nararamdaman sa bahay na yun sa tuwing papadaan kami dun eh. Di mo ba alam yung kasabihan pare? To see is to believe.
Sadyang makukulit at matitigas ang ulo ng mga kaibigan kong yun, Sir Jupiter. Kaya naman kahit anong protesta ko noon na huwag nang ituloy pa ang kanilang plano ay wala rin akong nagawa. Sa huli ay nakumbinsi rin nila ako na kinabukasan ay dalawin namin ang ancestral house ng aking lolo Fabian. Hindi ko naman alam na yun pala ang magbibigay sa amin sa isang malalang trauma na dadalhin namin hanggang sa aming pagtanda. Wow! Ang laki pala ng bahay na to, parang Kevin ah. Kaya lang, masyado ng luma. Kaya siguro napagkakamalang haunted house. Pero iparenovate nyo lang to ng kaunti. Sigurado marami na yung makaka-interest dito. Naku, wala naman sa amin ang gustong makialam sa property na to eh. Ewan ko lang sa mga susunod na taon. Pero, teka, etong si parang Bitoy. Parang biglang natahimik. Uy, ano pare? Naramdaman mo na rin ba yung kakaibang ambience sa lugar na ito? Hindi. Alay, parang Kevin. Sino ba yung matandang yun? Kanina pa nakatingin sa atin eh. Ah, nasan? Tumuro si Bitoy sa isang direksyon at pagdako ng mga mata ko sa itinuturo niya ay wala naman akong nakitang matanda. Wala naman tao dun pare. Anong ginagawa niyo rito, Kevin? Diyos ko po, Mang Franco, kailan pala? Bakit naman ho kayo nanggugulat? Atakiin niya ata kami sa puso eh. Oo nga ho. Alay, naihini yata si Jomar sa salwal. Abay, kayo nga itong basta na lamang pumasok dito na wala man lang pasabi. Ikaw, Kevin, hindi mo ba alam na nandito ako? Naku Manong, pasensya na ho. Akala ko po kasi nasa inyo kayo ngayon dahil kakatapos lang ng bagyo. Oo, tama ka. Kakatapos nga lang ng bagyo ngayon. Kaya anong ginagawa niyo rito mga bata kayo? Alam ba ito ng tatay mo, Kevin? Hindi ho Manong eh. Huwag niyo po akong isumbong please. Totoo niyan. May project lang po kami sa school. Kailangan namin gumawa ng research tungkol sa isang lumang bahay. Kaya naisipan ho namin puntahan itong bahay ni Lolo. Kailangan ho kasi namin itong kunan ng mga litrato eh. Ganun ba? O sige, pagbibigyan ko kayo. Pero siguraduhin niyo lang na hindi na kayo magtatagal dyan sa loob, ha? Pagkatapos niyo dyan, ay magsibalik na kayo sa inyong dormitoryo. Alam mo naman, Kevin, na hindi kayo maaaring magtagal dito, hindi ba? Delikado. Opo Manong, promise po. Sino yun Kevin? Isa pang lolo mo? Hindi, caretaker siya nitong bahay. Dating boy at hardinero nila Lolo Fabian. Tara na, pasok na muna tayo sa loob para matapos na tong kalukuhan na to. Bagamat medyo nakukonsensya ako noon dahil nagawa kong magsinungaling kay Manong Franco, wala naman na akong magagawa pa dahil nandoon na kami. Ayaw ko naman noon na masayang ang pagpunta namin lalo pat gusto ko talagang patunayan kina Bitoy at Jomar ang kwento tungkol sa ancestral house ni Lolo Fabian. Sa loob ay agad kaming sinalubong ng napakaraming mga kagamitan na halatang lumang-luma na at mukhang panahon pa ng kopong-kopong. May mga lumang figurine na nakadisplay sa isang lumang aparador na may harang na salamin. Mayroon ding mga kahoy na upuan na sa palagay ko'y marupok na. Kahit pa ang lumang rebulto ng santo ay naroon pat hindi nagalaw, bagamat kupas na halos ang kulay nito. Marami na ring agiw sa bahay dahil siyempre matanda na rin si Manang Francia at hirap na rin siyang linisin ito lalo pang at medyo may kalakihan
itong bahay. Dahan-dahan lang kaming naglalakad dahil sa bawat takbang namin sa kahoy na sahig ng bahay ay umiingit ito at gumagawa ng isang nakakatakot na ingay. Idagdag pa ang lamig ng panahon noon na nakakadagdag sa nararamdaman naming kilabot. Medyo madilim din kasi sa loob ng bahay, lalo pat napalilibutan ng malalaking puno ang bakuran nito. Kaya nga kahit maaga pa noon ay kinailangan na naming magsindi ng kandila upang magsilbi naming tanglaw. Sa kalilibot namin sa bahay ay halos mapuntahan na namin ang bawat sulok nito. Nang wala pa rin kaming nararamdamang kahit na ano bukod sa kaunting kaba. Ngunit maya-maya pa, nagulat ako nang bigla kong kalabitin ni Bitoy upang ituro sa akin ang isang siwang sa sahig sa pinaka-ground floor ng bahay. Parang Kevin, tingnan mo nga itong siwang na to. Parang katulad sa mga napapanood ko sa pelikula. Alay, parang pintuan papunta sa underground. Oo nga, no. Subukan nga nating iangat. Hala, mukhang daanan nga yan papunta sa ilalim ah. Hindi ko alam to mga pare. Ngayon ko lang napansin tong passage na to eh. Huwag na lang natin puntahan yan. Parang hindi maganda yung pakiramdam ko dyan eh. Kasasabi ko pa lang ng mga katagang yon nang halos sabay-sabay kaming mapaigtad dahil nakarinig kami ng isang malakas na tunog na nanggagaling sa labas ng bahay. Tunog yun ng bubong na parang tinamaan ng isang matigas at malaking bato. Sa gulat naming tatlo ay pare-pareho kaming natahimik. Nakiramdam kami sa paligid hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig kami ng sitsit. Sino yun? Para kayong tanga. Nga kayong gumanyan. Aba, hindi ako yun. Itong si Bitoy, lakas ng trip oh. Alay, huwag niyo akong pagbibintangan. Kanina ko pa kagat-kagat ang dila ko. Eh kung hindi isa sa atin, sino yung sumisit-sit? Nagkatinginan kaming tatlo dahil doon. Pagkatapos ay unti-unti kaming nagpalinga-linga sa paligid hanggang sa makita na lang naming halos lahat na yata ng gamit sa paligid namin ay nakalutang. Malakas ang ihip ng hangin noon pero hindi ako naniniwala na kaya nitong palutangin ang mga gamit lalo na ang mabigat na ribulto ng Santo Niño na kanina ay nakapatong lang sa ibabaw ng isang maliit na lamiseta. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong habang nakalutang ito sa ere ay parang papalapit din ito ng papalapit sa amin. Kasabay ng unti-unting pag-ikot ng ulo nito. Doon ay talagang napasigaw na kaming tatlo at hindi na namin alam ang gagawin namin lalo na nang makita namin ang isang itim na anino na parang iniikutan kami. Yan ang nga ba sinasabi ko sa inyo eh. Ayaw nyo kasing maniwalang haunted nga tong bahay na to. Alay, ano kayo eh? Maaari bagay mamaya ka naman isa eh. Tara, tumuwi na muna tayo. Halos magunahan kami noon na tumakbo sa pintuan ng bahay kung saan din kami pumasok kanina. Pero laking gulat na lang namin nang malaman naming nakasarado na ito at hindi kami makalabas. Pati yung mga bintana ay nagsipagbagsakan na rin at hindi na rin namin mabuksan. Tawag kami ng tawag kay Manong Franco ngunit wala kaming nakuhang tugon mula sa kanya. Nagsisigaw kami roon nang maya-maya pa yung kanina'y anino lang na parang iniikutan namin ay parang biglang unti-unting nagkaroon ng imahen. Parang nagiging hugis tao ito. Naging lalaki. Sigurado ako na hindi lang ako ang nakakita nang bigla itong magkaroon ng mukha na parang ipinakita talaga nito sa amin ang masama niyang tingin. Dahil doon ay wala na talaga kaming nagawa pa kundi ang magtatakbo ulit. Doon
doon kami nagsilusot sa butas na nakita namin kanina papunta sa parang basement ng bahay. Kaya lang pagbaba pa lang namin doon ay agad nang sumalubong sa amin ang isang napakasangsang na amoy. Parang amoy ng isang nabubulok na isda. Sobrang lansa nito kaya halos maduwal na kaming tatlo. Sinubukan pa naming umakyat pa sana pabalik sa ground floor ng bahay, pero nahulog lang ulit kami pabalik sa baba dahil sa gulat nang makita naming nakadungaw sa butas yung mukha ng lalaki kanina. Sa pagkakataong ito ay nakanganga siya at nakalawit ang tila napakahaba niyang dila. Dahil doon ay nagtatakbo ulit kami at isinara na lang namin yung butas na pinasukan namin kanina. Pare, ayoko na. Gusto ko na umuwi. Umiiyak na noon si Jomar. Ni hindi nga namin magawang tumawa ni Bitoy nang makita naming basa na ang pantalon niya dahil mukhang napaihina siya sa takot. Dumagdag pa sa sangsang ng amoy sa basement ang mapanghing amoy ng ihi ni Jomar. Napakadilim na ng paligid dahil naiwan namin sa itaas yung ilaw na hawak namin kanina. Mabuti na lang at may baong lighter si Bitoy sa kanyang bulsa at saka yung lighter na yun ay may maliit na flashlight sa kabilang dulo. Nang pailawin namin yun, halos nanlaki ang mga mata naming tatlo sa mga nakita namin. Diyos ko, ano to? Parang Kevin, ligat sabi mo may alam sa black magic ang mga ninuno ninyo. Mukhang totoo nga. Tingnan mo yun. Ipinakita sa akin ni Bitoy ang ilang lumang librong nakapatong sa isang baul. May mga marka yun na parang katulad ng makikita sa mga horror movies. Bukod pa roon ay isang damakmak din ang kulay itim na kandila na nakakalat sa buong paligid. Maraming tila tuyot na halaman, mga pangit na manyika. Pagkatapos ay nakakita pa kami roon ng isang malaking kawa. Pero ang pinaka nagpatindig ng balahibo ko noon ay nang makita namin sa isang sulok ang isang malaking bakal na hawla. Ang hitsura nito ay parang hawla ng ibon at sa loob noon ay nakakita kami ng iba't ibang hugis ng buto o kalansay. Takot na takot ako noon sa mga nakita ko pero si Bitoy ay nagawa pang lumapit doon sa hawla. Habang lumalapit siya ay nakarinig kami ng malalakas na yabag doon sa ground floor ng bahay. Pagkatapos ay mga tunog ng parang kumakalampag na bintana. Ang ginawa naming tatlo ay nagkapit-kapit kami ng kamay. Nagsimula akong magdasal habang lumalapit kami doon sa hawla kung saan napatunayan naming pinanggagalingan pala ng masangsang na amoy. Hanggang sa maya-maya pa ay binuksan ni Bitoy yung pagkakalak ng hawla at ilang minuto lang pagkatapos niyang gawin yun ay tumigil ang lahat ng ingay na kanina ay halos bumingi sa aming tatlo. Ano nang gagawin natin ngayon? Ayoko na rito. Umuwi na tayo, please. Nagsimula kaming magkapit-kapit ulit ng kamay. Naglakad kami ulit papunta doon sa may hagdan para makabalik kami sa ground floor ng bahay. Lakas loob namin yung binuksan dahil talagang desperado na kaming makalabas. Mabuti na lang at hindi na ulit kami sinalubong ng nakakatakot na mukha ng lalaking may mahabang dila. Kalaunan ay nalaman naming hindi na rin nakalak ang mga pintuan at bintana ng bahay kaya sa wakas ay nakalabas na kami mula doon.
Hindi kami bumalik sa dorm, bagkus ay umuwi ako sa amin kasama sina Bitoy at Jomar. Sinabi namin sa mga kamag-anak namin ang nangyari at maging sila ay nagulat. Hindi rin nila alam ang tungkol sa basement ng bahay ni Lolo Fabian. Sino ka mo ang nagpapasok sa inyo sa bahay ng Lolo Fabian mo, anak? Si Mang Franco, tay. Yung caretaker ng lolo. Imposible yun, anak. Mag-iisang linggo nang wala si Mang Franco. Hanggang ngayon nga'y nakaburol sa doon sa bahay nila. Oh, Bakit kasi kayo nagpunta doon? Alam mo namang mahigpit naming ipinagbabawal na basta na lang kayo dumalaw doon kahit noong nabubuhay pa ang Lolo Fabian, hindi ba? Ang tigas kasi ng ulo mong bata ka. Iba yung trauma ang inabot naming tatlong magkakaibigan sa kalokohang ginawa namin. Hindi ko alam kung anong klaseng kababalagan ba ang naranasan namin, pero isa lang ang sigurado ako. Ayoko nang maranasan pa yung muli. Kaya nga ng taong yun ay naisipan kong tumigil muna sa pag-aaral. Naghanap ako ng part-time job at sinabi sa mga magulang ko na sa ibang lugar ko na itutuloy ang pag-aaral ko. Simula rin po noon, Sir Jupiter, pinutol na namin ni Bitoy at Jomar ang anumang koneksyon namin sa isa't isa upang iwasang maipaalala namin ang tungkol sa pangyayaring yun. Si Jomar po kasi ay na-diagnose ng depresyon pagkatapos nun. Kung nasaan man silang dalawa ngayon, hinihiling at ipinagdarasal ko na sana ay nasa maayos lamang po silang kalagayan. Taon po ang binilang bago ako muling bumalik sa lugar namin sa Quezon Province. Nasanay na rin lang ang mga magulang ko na silang dumadalaw sa akin sa Laguna. Naabalitaan ko po na pagkalipas lamang ng 5 taon pagkatapos kong umalis sa amin ay pinarenovate ng mga tito at tita ko ang bahay ni Lolo Fabian. Ipinahukay din po nila ang basement at napag-alaman nila na hindi raw mga buto ng tao ang naroong nakita namin sa hawla, kundi iba't ibang buto ng hayop. Ganun pa man ay duda ako roon, lalo pa nang malaman ko mula sa matatandang kapitbahay namin noon na si Lolo Fabian daw ay talagang nakakitil ng isang aswang na muntik na raw bumiktima sa asawa nito noon, si Lola Clarita. Ginamit daw ni Lolo ang kaalamang minana niya sa mga ninuno namin tungkol sa karunungang itim. Kaya nito nagawang ikulong maging ang kaluluwa ng aswang. Hindi ko na ho alam ang iba pang detalye tungkol sa nakaraan ng mga ninuno namin, Sir Jupiter. Wala na rin ho kasi akong balak alamin pa yun. Ang gusto ko na lang po ay mabuhay ng tahimik kasama ang asawa at mga anak ko. Ayaw ko na hong isangkot pa ang sarili ko sa anumang nakaraan ng angkan namin. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon. Naway patnubayan din po ng mahal na Panginoon ang lahat ng bumubuo sa inyong channel, pati na rin ang mga taga-subaybay nito. Muli ay ako nga po pala, si Kevin. Hanggang dito na lamang po.